Good morning mga kabig, mga katuto. Kumusta po ang ating umaga? November 6 na po tayo ngayon. Napakabilis ho ng panahon. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw para po sa pangkabuhayan. So, ilang araw na lang, ilang linggo na lang at Pasko na. Pero magkaganon man, ay dako muna tayo dito sa ating pong pag-uusapan sa ikaw at barangay kasama si Barangay Secretary Emoga. Okay, nako, maugong ho ang usap-usapan ngayon sa mundo ng politika. Itong election, itong election na 2026 na kung saan ay may magaganap hong eleksyon. At anong buwan po ito? Marso, no? Marso ang magkakaroon po ng election sa March 2026. So talaga namang kinakailangan ito upang nang sa ganun ay maging maayos yung pagpapatakbo, no, ng gobyerno ng isang pamahalaan, mga kabig, at alam niyo po ba na itong election na ito sa March dahil nga po doon sa ginawa ng ating Korte Suprema na ipinuspon, nagdeklara ang Korte Suprema na postponement dahil nga po sa unconstitutionality noong batas. So ano po itong ating binabanggit, mga kabig, wag ho tayong magkakamali. Ang election po na gagawin sa March 2026, yun po ay kung maisasagawa yung sinasabi, yung panuntunan na hinihingi ng COMELEC para matuloy ang eleksyon sa March 2026. Ito po, mga kabig, ang eleksyon na magaganap sa Bangsamoro Transition Authority o BTA. Maalala po natin, ang Korte Suprema noong October 1 ay nagpalabas ng postponement ng eleksyon na dapat ay magaganap October 13, 2025 para po sa Bangsamoro Transition Authority, na isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi ho na-prioritize ang eleksyon ng BSKA 2025 dahil nga po nitong Bangsamoro Transition Authority. So dahil sa magkakadoble at syempre yung gasto siguro, kaya mas minabuti at mas mahalaga daw, mas importante, mas priority na magkaroon ng eleksyon sa Bangsamoro. Subalit, ang ginawa ng ating Korte Suprema, ito po ay pinuspon sa mga kadahilan ng unconstitutionality. Nagpasa po kasi ang Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Act number 77 redistricting ang lugar ng Bangsamoro. Ang problema sabi nga ng Korte Suprema na unconstitutional kasi meron hong ipinasok uli na BAA, itong Bangsamoro Autonomous Act number 58 naman, na dito po ay naging unconstitution kasi kapapasa lang nitong number 77 para magkaroon nga ho ng eleksyon. Ang problema ay nalaman nila na mayroon hong problema doon sa redistricting dahil ang gusto ng Korte Suprema na pantay-pantay, di ba? Pantay-pantay ang representation ng electoral district boundaries, na baka mamaya yung isang lugar is overpopulated, yung iba naman ay kulang. So ninais na dapat pare-parehas ang dami ng population sa isang lugar, sa isang community. At yun nga lang, ang naging problema po ditong BAA number 58 ay ipinasa noong nagkaroon na ng announcement ang COMELEC na magi-start na ang eleksyon at gaganapin nga October 31,
or 13, 2025. So ang sinasabi na unconstitutional ang ginawa ninyo, na dapat antimano pa, hindi kung kailan nagsabi na ang COMELEC na magkakaroon ng eleksyon, saka kayo nagpasa ng registration, dahil nalaman nila na kailangan maging pari-parihas ang dami ng mga botante ng population sa bawat community. So kaya ito po ay napuspon ng Korte Suprema, at ngayon ay binibigyan na ngayon ng pahintulot na hanggang November 30, no? Hanggang November 30 nitong 2025 ay makapagpasa sila ng batas tungkol sa redistriction, no? Redistricting, nabubulol ako, tungkol sa redistricting na batas tungkol sa community ng Bangsamoro, At ayun nga, kung November 30 maipapasa or mayroon ng resulta, dapat may resulta na November 30, ay March 31 of 2026 ay magkakaroon ho ng eleksyon para po sa Bangsamoro Transition Authority. Pero ganun pa man, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na anuman ang mangyari, pipilitin nila itong maituloy. At ang sinasabi kasi, no, kung syempre ang daming proseso niyan, magpiprint pa ng mga balota, at ang gagamitin ay yung automatic, no, automatic na eleksyon. Pero ang sinabi ng ni George Garcia, na kung sakali man magkaroon ng problema, ay itutuloy pa rin ito, at pwedeng kung kinakailangan maging manual ang eleksyon, ay itutuloy at itutuloy pa rin po ito. Okay? So ayun, at ang filing ng COC, no, ng Certificate of Candidacy ay mangyayari first week ng January of 2026. So yun, mga kabig, yun po ang ating nasagap na balita patungkol po sa eleksyon. So far, ang BSKA ay wala pa rin pong pagbabago, wala pa rin pong naibababa na desisyon ang Korte Suprema patungkol naman po sa BSKA 2025, kaya't mananatili pa rin din ang batas sa Republic Act 12232. So, inaantay lamang kung kailan magpapalabas ang Korte Suprema ng desisyon, kung matutuloy ba o hindi. Tingnan na lang po natin sa mga susunod na mga araw. So, yun lamang po mga kabig. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Ikawat Barangay, kasama si Barangay Sec Emog. Maraming salamat po. Magandang umaga, maupay nga aga haaton nga tanan. At kung kayo po may komento, mag-comment po, mag-follow, mag-share, mag-heart po kayo, at syempre mag-subscribe dito po sa Ikawat Barangay. Alright, so once again, maraming salamat. Maupay nga aga, liwat haiyo nga tanan.